Amen. Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang 14 na kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ang kabanatang ito ay konektado po sa nakaraang kabanata, chapter 13. Alam po natin na mga taga-Juda ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa huling bersikulo ng kabanata 13, nabanggit po doon, na kung kailan ba sila babalik sa Panginoon at kailan sila titigil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa nakaraang kabanata ay masigasig na binabalaan ni Jeremiah ang mga taga-Juda. Kanyang sinasabi na ang tagtuyot ay paparating na rin para sa Juda. Binibigyan ng Diyos ng propesiya ang Israel sa kung anong mangyayari sa kanila. At bilang mga pari, bilang mga lingkod ng Diyos, paano nga ba tumugon sa ganitong propesiya? Para sa kabanatang ito, mababasa po natin ang panalangin ng lingkod ng Diyos. Unang punto ay mula verse 1 to 9 tungkol po sa tagtuyot na darating sa Juda. Ang mga tao ay hindi nakikinig sa kautusan ng Diyos at sa sinasabi ng Diyos kung kaya naman naroon ang kaparusahan at maging ang tagtuyot. Hindi sila sumunod sa nararapat na kasunduan na mayroon sila kay Yahweh. Nalimutan nila ang katotohanan na kailangan nilang sambahin ng Diyos upang sila ay makaranas ng tag-ulan. Sa verse 1 to 9, ang tagtuyot ay nagmula sa pagtanggi ng Israel sa pakikinig sa Diyos. Sa verse 2, nanangis ang Juda, naghihingalo ang kanyang mga lunsod, nakandusay sa lupa ang mga tao dahil sa matinding kalungkutan at napapasaklolo ang Jerusalem. Dito nabanggit po ang pagdating ng tagtuyot. Sa verse 1 to 6, ito ay tila 3D image. Nabanggit sa verse 3 na inutusan ng mayaman ang kanilang mga alipin upang kumuha ng tubig, ngunit sila ay bumalik na walang laman. Wala silang nakuhang tubig. Hindi tumugon ang alipin sa pangangailangan ng mayaman. Nabanggit po dito na dahil sa kahiyan at kabiguan ay tinatakpan nila ang kanilang muka sapagkat bitak-bitak na ang lupa, tuyong-tuyo na ang lupain dahil hindi umuulan. Na maging ang mga inahing usa at mga hayop ay nahihirapan dahil sa tagtuyot. Bakit nangyayari ang bagay na ito? Kailangan po nating maunawaan na bilang tao ay may hirap na tanggapin na ang sakuna sa paligid ay bunsod ng ating mga kasalanan. Natural sa tao na tanggihan ang katotohanan ito.
Bilang tao ay tinatanggihan po natin ang katotohanan at konseptong ito na ang bawat sakuna sa ating paligid ay dahil sa pagtanggi natin sa pakikinig at sa ating pagkakasala. Ngunit dito sinasabi ni Jeremiah kung bakit mayroong tagtuyot, kung bakit hindi sila nakakaranas ng tag-ulan. Kanya sinasabi na ito ay dahil sa pagkakasala ng mga tao. Dito, nagkaroon ng panalangin si Jeremiah sa verse 7 to 9. Sa pagharap nila ng tagtuyot na ito, sa pagharap niya ng mga taong nagsusumamo, pinili ni Jeremiah na manalangin. Dito naunawaan ni Jeremiah na ang tagtuyot na kanilang nararanasan ay dahil sa pagtanggi nila sa pakikinig sa Diyos at hindi nila paglapit sa Kanya. Ang mga Israelita ay hindi handang makinig, sila ay mga palalo. Sila ay puno ng kayabangan. Ito ang isang bagay na alam ni Jeremiah sa kanyang puso kung kaya pinili niyang manalangin. Kanyang isinabuhay ang kanyang pagkakatawag bilang lingkod ng Diyos. Sa verse 7, Yahweh, bagaman inuusig kami ng aming mga kasalanan, gayunman kami tulungan mo gaya ng iyong pangako. Tunay na maraming beses na kaming tumalikod, kami ay nagkasala laban sa iyo. Dito, sinasabi ni Jeremiah na kailangang makinig ng mga taga-Israel. Alam ni Jeremiah na ang sakuna na kanilang nararanasan ay dahil sa pagkakasala ng mga tao. Kung kaya naman bilang lingkod, siya ay tumindig at pinasan ang bawat nilang kasalanan. Mga kapatid, tayo ay dapat na magkaroon ng ganitong uri ng panalangin. Madalas ay natural sa atin ang lumayo sa tuwing mayroong kasakuna. Tuwing nagkakaroon ng sakuna, madalas tayong naninisi ng iba at madalas natin itong ipinuputong sa iba o sa ibang bansa. Ganito ang kanilang kondisyon, kung kaya ganito ang kanilang nararanasan, ganito tayo mag-isip. Ngunit dito sa kabanatang ito ay tinuturuan tayo kung paano nga ba manalangin at mag-ayuno. Kailangang humingi ng tawad, at ang paghingi ng tawad ay hindi para ilayo ang ating sarili. Ang kaparusahan ng Diyos ay para sa lahat, at gayon din ang paghingi ng tawad ay para din sa lahat. Ang problema ng bansa ay may kaugnayan din sa ating mga pagkakasala. Ganito po ang pananaw ni Jeremiah na dapat din mayroon tayong sariling pananaw. Ikaw ang tanging pag-asa ng Israel, ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin sa panahon ng kagipitan. Bakit para kang dayuhan sa aming bayan, parang isang malalakbay na nakikitulog lamang? Verse 9, bakit para kang isang taong nabigla, parang kawal na walang tulong na magawa? Ngunit ang totoo, Yahweh, kasama ka namin, kami ay iyong bayan, huwag mo kaming pabayaan. Sa pagbabasa nito ay mayroon akong pagtatalo sa aking sarili. Ano nga bang uri ng ugnayan na mayroon si Jeremiah sa Panginoon? Dito ay parang sinisisi ni Jeremiah ang kanyang sarili. Panginoon, bakit para kang dayuhan na parang isang malalakbay na nakikitulog lamang?
Bakit para kang isang taong nabigla, parang kawal na walang tulong na magawa? Kasama ka namin, O Yahweh. Kami ay iyong bayan. Huwag mo kaming pabayaan. Ang Diyos ay mayroong pakialam sa kanyang mga tao. At sa bawat paghihirap, ay naroon ang kanyang pagtulong. Ngunit ngayon ay sinasabi ni Jeremiah na para siyang isang kawal na walang magawa. Dito ay parang pinipilit ni Jeremiah na kumilos ang Diyos. Naroon ang pagtatanong ni Jeremiah, Panginoon, bakit parang wala ka dito? Panginoon, tinatawag namin ang iyong pangalan, bitbit namin ang iyong pangalan. Ikaw ay kasama namin. Huwag mo kaming pabayaan. Sa isang banda, si Jeremiah ay mayroong pagtatalo sa kanyang sarili dahil para sa kanya ay parang hindi niya nakikita ang Diyos, ngunit sa isang banda, sa puso niya ay naniniwala siya na naroon pa rin ang Diyos at sila ay hindi niya pinapabayaan, kung kaya nagpapatuloy siya sa kanyang pananalangin. Mga kapatid, itong pagkakaiba pagdating sa ating kalamnan. May mga pagkakataon na tuwing tayo nakakaranas ng mga bagay-bagay, tayo ay nananalangin. Pagkatapos ay mararamdaman natin na tila wala ang Diyos. Ngunit ang tanong ay kung paano tayo tumugon. May mga kapatiran na lumalayo sa Diyos. Dahil naroon ang pakiramdam na tila hindi nakikinig ang Diyos at walang tugon ang Diyos, mabilis pa tayong mawala ng gana. Para sa mga taong nawawalay o kaya lumalayo sa Diyos, ang tingin nila sa Panginoon ay tila kawal na walang magawa. At natural lamang po ito sa tao. Ngunit dito ay pinili ni Jeremiah na sabihin ng katotohanan na naroon pa rin ang Diyos at hindi niya dapat sila papabayaan. Ito ay tila panalangin ng hindi pagsuko. Ikalawang punto, paano tumugon ang Diyos sa kanya? Sa verse 10 to 13, sa verse 10, sabi ni Yahweh tungkol sa mga taong ito, ginusto nilang lumayo sa akin at walang nakapigil sa kanila. Kaya naman hindi ako nalulugot sa kanila, hindi ko malilimot ang masama nilang gawa at paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Mapapansin natin dito na ito mismo ang naging panalangin ni Jeremiah. Tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Jeremiah. Nabasa natin na si Jeremiah ay nananalangin para sa Israel at ngayon nga ay tumugon ng Diyos para sa mga tao. Naging tagapamagitan si Jeremiah, kung kaya naman ang pagtugon ng Diyos ay para din sa buong Israel. Kanyang sinabi dito na ginusto nilang lumayo at walang nakapigil sa kanila. Sa isang banda ay pinupuri nila ang Diyos, ngunit sa isang banda ay lumalayo sila sa Kanya.
Dito sinasabi ng Panginoon na totoong tinitignan nila ang Diyos bilang kanilang hari, ngunit sa isang banda ay tumitingin din sila sa mga Diyos-Diyosan at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito makalat na paa ng mga tao. Naniniwala sila sa Diyos, minamahal nila ang Diyos, ngunit sa isang banda ang kanilang mga paa ay palayo ng palayo mula sa Kanya. Kaya naman dito sinasabi ng Panginoon, hindi niya rin malilimutan ang masama nilang gawa. At sa verse 11, sinabi sa akin ni Yahweh, huwag mong hilingin sa akin na tulungan ko ang mga taong ito. Kahit na sila'y mag-ayuno, magsunog ng mga handog at magdala ng handog na pagkaing butil, hindi ko diringgin ang kanilang panalangin at hindi ako malulugod sa kanila. Sa halip, papabayaan ko silang mamatay sa digmaan, sa matinding gutom at sa sakit. Sinasabi ng Diyos dito na kahit pa mag-ayuno sila ay wala itong kabuluhan dahil hindi ito taus-puso. Ginagamit lamang nila ang pag-aayuno upang tumugon, ngunit hindi talaga sila nakikinig sa Diyos. Maaring naisip na po ba natin na tayo ay nasa panahon ng pag-aayuno at pananalangit, ngunit matapos ang 40 araw na paggawa nito ay maaaring sabihin ito ng Diyos sa atin na hindi niya tanggap ang ating pag-aayuno at pananalangin dahil hindi tayo totoo. At kung ito ay mangyayari, magdadala ito ng matinding kabigatan sa atin. Isang dahilan kung bakit hindi tayo pinapakinggan ng Diyos gayong tayo ay nag-aayuno ay dahil ang puso natin ay malayo sa Kanya. Sa ating pag-aayuno at pananalangin, may merong mga joke na maaring nag-aayuno tayo ngunit hindi tayo nananalangin. Naalala nating hindi kumain ngunit ginagamit natin ang oras na iyon upang magtrabaho o kaya ay magpahinga lamang. Ngunit dito sinasabi ng Diyos na kung ganito ang ginagawa natin, ay lumalayo na rin ang ating puso. Sa isang banda ay sinasabi natin na tayo nag-aayuno at nananalangin, ngunit sa puso natin ay sinusunod pa rin po natin ang gawain ng mundo. Maaaring may mga bagay sa mundo na umaakit sa atin. Dahil sa ating pag-aayuno ay mas marami tayong panahon na tumingin sa online shop o kaya magtrabaho dahil nabawasan ang ating panahon na kumain. Sa ganitong paraan ay lumalayo ang ating puso. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na bukod sa pag-aayuno at pananalangin, ang tunay na tinatanggap ng Diyos ay ang taos-pusong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ito ay panahon upang sabihin natin sa Diyos na dapat tayong umasa sa Kanya. Sabihin natin na ang mga pagkakataon na ginagamit natin upang magreklamo, upang husgahan ng iba ay sobra na. Ngayon ay nais kong makipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Nais kong itabi ang oras na ito para sa iyo. Ito ang tunay na pag-aayuno na tinatanggap ng Diyos. Ngunit ang mga Israelita ay hindi ganito.
Ginawa na lamang nilang ritual at tradisyon ng pag-aayuno. Kaya sinasabi ng Diyos sa kanila na kahit na sila ay mag-ayuno, magsunog ng mga handog, ay hindi ito nakalulugod sa kanila. Dahil dito ay makakaranas sila ng digmaan, matinding gutom at sakit. Panginoon, kami ay nag-aayuno. Ito na ang huling bagay na maaari naming magawa, ang mag-ayuno at maghandog sa iyo. Ngunit Panginoon, bakit ka nagbibigay ng mas matindi at mas mabigat na hatol? So verse 13, Panginoong Yahweh, alam mong sinasabi ng mga propeta na hindi magkakaroon ng digmaan o taggutom sapagkat iyong ipinangako na kapayapaan lamang ang mararanasan sa buong bayan. Dito muling sinasabi ni Jeremiah, Panginoon, ang mga Israelita ay inosente. Ang mga propeta ang mayroong problema, hindi nila alam ang katotohanan. At muli ay humingi ng habag at biyaya si Jeremiah mula sa Panginoon. Kung matatandaan po natin ay mayroong parte dito sa Jeremiah kung saan si Jeremiah ay inuusig ng mga tao. Ngunit kanya lamang sinasabi na ang kanilang ginagawa ay hindi nila maunawaan. At dito nga ay pinapakiusapan ni Jeremiah ang Panginoon na kung mayroon mang dapat na maparusahan ay ang mga propeta. At siya'y nagpatuloy sa kanyang pananalangin. Ang Diyos ay nagproklama ng kanyang hatol. Sa verse 14 to 16, dito nabanggit po ang tungkol sa mga di-tunay na mga propeta. At sa verse 15, itong gagawin ko sa mga propetang hindi ko sinugo ngunit nagpapahayag sa aking pangalan at nagsasabing hindi dinadaranas ng taggutom ang lupain. Lilipulin ko sila sa pamamagitan ng digmaan at taggutom. At paano naman ang mga tao? Pati ang mga taong pinagsabihan nila ng mga bagay na ito ay masasawi sa digmaan at taggutom. Itatapon sa mga lansangan ng Jerusalem ang kanilang mga bangkay at walang maglilibing sa kanila. Ganyan ang mangyayari sa kanilang lahat kasama ang kanilang mga asawa at mga anak. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasamaan. Inihahayag ng Diyos na ang parehong mga propeta at maging ang mga taong nakinig sa kanila ay parehong mapaparusahan. At paano naman tumugon si Jeremiah sa hatol na ito ng Diyos? Sa verse 17, inutusan ni Yahweh si Jeremiah na ipalam sa bayan ang kanyang kalungkutan. Araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat lumalalim ang sugat ng aking bayan, sila'y lubhang nasaktan. Kapag lumabas ako sa kabukiran, nakikita ko ang nasawi sa digmaan. Kapag ako'y pumunta sa bayan, naroon ang mga taong namamatay sa gutom. Patuloy sa kanilang gawain ng mga propeta at mga pari, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa.
Sabi niya dito, Jeremiah, kailangan mong sabihin sa mga tao kahit na magpatuloy ka sa pananalangin ng may luha, kailangan mo pa rin sabihin sa mga tao kung ano ang kaparusahan na kanilang mararanasan. At dito nga ay nakita ni Jeremiah ang pangitain ng kung ano mangyayari sa Israel. Magkakaroon ng problema sa supply at magpapatayan sila. Kanilang makikita na dahil sa tagtuyot, dahil sa taggutom, ay magkakaroon sila ng malubhang mga sakit. Ngunit ang mga taong ito ay hindi nila malaman kung paano tumugon sa sakunang ito. Nais nilang humanap ng paraan upang mas bigyang solusyon ang kanilang problema, ngunit wala silang mahanap. Kahit na bilang propeta at bilang lingkod ng Diyos, sila ay hindi makatanggap ng mga pahayag mula sa Diyos. Ngunit si Jeremiah ay nagpatuloy sa kanyang pananalangin at pakikipag-usap kay Yahweh. Sabi niya sa verse 19 to 22, naniniwala ako na itong panalangin ni Jeremiah na puno ng pagluha. Sa verse 19, Yahweh, lumbusan mo na bang itinakwil ang Juda? Kinaputan mo na ba ang mga taga-Zion? Bakit ganito kalubhang parusa mo sa amin? Parang wala na kaming pag-asang gumaling. Naghanap kami ng kapayapaan, ngunit nabigo kami. Umasa kaming gagaling, ngunit sa halip takot ang dumating. Sinasabi niya dito, Panginoon, nasaan ka? Kami ay nagkasala sa iyo. Muli, si Jeremiah ay humingi ng kapatawaran sa Diyos. Mga kapatid, nakita natin dito na 3 beses na tinanggihan ni Yahweh ang mga taga-Israel, ngunit naroon pa rin si Jeremiah nagpupursiging manalangin para sa Israel. At ngayon nga sa verse 19 to 22 ay naroon pa rin ang kanyang pananalangin. Kung iisipin po natin ang ating pananalangin, kailan po nangyari sa ating buhay na tayo'y nanalangin ng may buong pakiramdam? Ito ay madalas sa mga pagkakataon na tayo nakakaranas ng sakuna sa buhay. May pagkakataon sa aking buhay na hindi na ako makapanalangin ng nakuna ng aking asawa. Naalala ko isang beses sa palikuran, nais kong manalangin, ngunit umiyak lamang ako. Minsan pa ay nalaman ko na nagkaroon ng cancer ang aking ina. Ang mga tao sa paligid ay kumakanta ng masayang awit, ngunit naroon ako nananalangin at umiiyak. Ang panahon ng sakuna ang siyang naging dahilan kung kaya ako naging mas malapit sa Diyos. Dahil kung tutuusin, ako ay napaka-rasyonal na tao. Ngunit napakahirap sa akin ang manalangin ng may taus-pusong pakiramdam. Ngunit tinulungan ako ng Diyos na manalangin ng taus-puso. Sa parehong paraan ay ganun din kay Jeremiah. Ginamit ng Panginoon ang kaganapan sa paligid upang maudyok si Jeremiah na manalangin ng manalangin.
Itong naging dahilan kung kaya siya humingi ng tawad sa Panginoon. Sa verse 20, ito ay panalangin ng pagkilala sa kanilang kasalanan. Kinikilala namin ang aming kasamaan at pagtataksilang aming magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Si Jeremiah ay tumindig bilang lingkod at pari ng Diyos. At sa verse 22, hindi makakagawa ng ulan ng mga Diyosyosa ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang mga langit. Nasa iyo, O Yahweh, ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng mga bagay na ito. Ito ang konklusyon ng kabanatang ito ng panalangin ni Jeremiah, na ang pag-asa nila ay nasa Diyos, sapagkat siya lamang ang makakagawa ng mga bagay na iyon. Nang binabasa ko ang kabanatang ito, ramdam ko na tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos. Nanaway magkaroon tayo ng ganitong panalangin tulad ni Jeremiah. Kung tutuusin, tayo ay madalas na humihingi ng tawad sa Diyos. Ngunit ang tanong ay kung pareho din ba ito ng mga lingkod na humihingi ng tawad ng paulit-ulit at ipinapasan maging ang kasalanan ng buong bansa. Saka ito iaalay sa Diyos. Dito nabasa po natin ang paulit-ulit na hatol ng Diyos para sa mga taga-Israel at maaaring maging dahilan ito ng kahinaan sa pananalangin. Ngunit si Jeremiah ay nagpatuloy sa kanyang pananalangin ng paulit-ulit. Siya din ay nagpursigi. Sa pagbabasa natin ng mga librong ito ng mga propeta, tayo po ay makakapasok sa kanilang sitwasyon at mapapansin natin ang bawat propesiya na mula sa Diyos at naiisip natin na napakahirap, napakabigat. Ngunit ang kabigatang ito ay hindi para mawalan po tayo ng pag-asa. Ramdam ko na alam ng Diyos at mayroon siyang inaasahan mula sa atin. Tulad ng kay Jeremiah, inaasahan niya na si Jeremiah ay magpapatuloy sa kanyang pananalangin sa kabila ng mga hatol niya para sa Israel. Sa kanyang pananalangin para sa hinirang na bayan ng Diyos, ay nagiging daan ito upang muling makabalik ang Israel sa Panginoon. Ang hatol ng Diyos ay napakatotoo. Ang kanyang galit, ang puot sa mga taga-Israel at Juda ay totoo din. Ngunit sa mga pagkakataong ito ay naitatag o mas napalakas ang pananalangin ni Jeremiah. At sa dulo ng lahat ng ito ay tinulungan ng Panginoon si Jeremiah na mahanap ang solusyon. Naway matuto po tayo sa buhay ni Jeremiah. Naway magkaroon tayo ng taos-pusong pananalangin. Ang pakiramdam o ganitong uri ng pakiramdam sa pananalangin ay hindi basta-bastang nangyayari. Ngunit, naroon pa rin dapat ang paghakbang upang mas maging malapit sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nanalangin, naway ramdam po natin ang pakikipag-ugnayan sa Diyos at maging ang pagpasan ng suliranin ng iba. Tayo ay magpatuloy sa pananalangin hanggang sa makita natin ang pagkilos ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay tumayo. Ang salita ng Diyos ang nagpapaalala sa atin na hindi lamang po natin ipapanalangin ang ating mga sarili, ngunit bilang mga lingkod ng Diyos, ay ipanalangin natin
ang pasanin ng buong bansa. Panginoon, Ikaw ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Mga kapatid, sa aming pagtulog sa Diyos, amin pong itinataas ang aming mga kamay. Araw at gabi, ang nais namin ay manalangin sa iyo, Panginoon, dahil kami nagkasala sa iyo. Ang aming pamilya, ang aming mga ninuno, ang bansa, kami ay nagkasala sa iyo dahil pinili namin ang hindi makinig. Pinili namin ang hindi makinig sa bawat mong babala dahil kami ay puno ng pagkakasala. Bawat isa sa amin ay mga makasalanan
Kami ay nagrebelde at nagkasala sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, tayo po ay maupo o maaari din kayong lumuhod. Naway tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng puso ni Jeremiah. Tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon. Tanungin natin ang banal. Naisin natin na tulungan tayo ng banal na espiritu na siyasatin ang ating mga puso, ang ating tahanan, ang ating mga pamilya. Paano po tayo naging rebelde sa Panginoon ng paulit-ulit? Matigas ang ating ulo. Ang ating puso ay lumalayo sa Panginoon. Tayo ay lumalayo at naglalaro lamang sa mundo. Panginoon, naway magliwanag ka sa aming mga buhay. Panginoon, sa pagtaas namin ng mga aming kamay upang manalangin, ilang beses na ako nananalangin, ilang taon, ilang mga buwan, ngunit hindi pa rin ako nagbabago. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Binigyan mo ako ng pagkakatawag bilang iyong lingkod at bilang pari ay mananalangin ng may luha. Panginoon, tinulungan mo ako na magkaroon ng pakiramdam sa aking pananalangin, lalo na sa mga tao dahil sila ay mga Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Diyos, na mabuhay ng tulad ni Jeremiah. Panginoon, paalalahanan mo kami at naway pakinggan mo ang aming panalangin. Iyong ginagamit maging ang kapaligiran upang tulungan ako na pumasok sa tunay na diwa ng pananalangin. Mga kapatid, sa ating pagtaas ng ating mga kamay ay hilingin natin sa Diyos na tayo ay Kanyang tulungan upang magkaroon tayo ng tulad ng pananalangin ni Jeremiah. Naway mapuno at mapuspos po tayo upang maipanalangin natin ang ating mga kapamilya, mga katrabaho, mga taong umuusig sa atin, mga taong nagagalit sa atin.
Panginoon, sa aming pagtingin sa mga sakuna o sa mga pangyayari sa aming paligid, may mga pagkakataon na kami ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa at tulad ng nabasa namin, Panginoon, ay kami ay lumalayo. Ngunit ngayon kami ay dumudulog sa iyo at nais naming makita o kaya ay nais naming magkaroon ng puso ni Jeremiah na sa aming pananalangin para sa mundo, para sa mga taong nakapaligid sa amin, naway tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapanatili ang apoy na ito sa pananalangin dahil kailangan ka namin. Naway tulungan mo kami, O Diyos, na magliwanag muli ang aming pananabik sa pananalangin, na sa aming pananalangin ay naroon ang aming taus-pusong pakikiramdam at magkakaroon kami ng taus-puso at masigasig na pananalangin. Panginoon, madalas kaming magkasala at magrebelde sa iyo. At sa panahon ng mga problema at sakuna, Panginoon, ikaw ay nasa kalagitnaan namin, huwag mo kaming pababayaan, huwag mo kaming iiwan. Panginoon, kami ay mga taong may matitigas na ulo at madalas ay tinatalikuran ka namin. Ngunit Panginoon, dapat kang manatili sa amin. At dahil sa iyong pangalan, kami ay nakapagpapagal. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili, ang ating lungsod. Panginoon, pinili mo ang lungsod na ito. Binigyan mo kami ng pagkakataon na manalangin at mag-ayuno at nais naming makita ang kadakilaan ng lugar na ito. Kami ay dumudulog sa iyo, Panginoon, at umiiyak, dumadaing para sa lugar na ito, para sa puno ng buhay. Para sa lugar na ito na siyang panggagalingan ng mga puno ng buhay na itatanim pa sa maraming mga lugar. Panginoon, ikaw ang siya maghari sa aming kalagitnaan. Kami ay umiiyak at dumadaing sa iyo. Panginoon, huwag mo kaming kalimutan. Panginoon, huwag mo kaming iwan. Diyos amang nasa langit, kami ay nagkasala sa iyo, kami ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Panginoon, hayaan mo kami at tulungan mo kami na manumbalik sa iyo. Ikaw ay Diyos na dakila. Panginoon, tulungan mo kami na manumbalik sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na ipanalangin din ang bawat bansa, ang bawat lupain. Panginoon, huwag mo kaming kalilimutan. Nais naming manumbalik sa iyo. Nais naming manumbalik sa iyo. Panginoon, pakiusap na iyong pakalinisan ng aming mga kasalanan. Panginoon, tulungan mo kami sa panahon ng mga kalamidad at sakuna. At tulungan mo kami, O Diyos, na manumbalik ang lugar na ito sa iyo.
Sinabi ni Yahweh, huwag mong hilingin sa akin na tulungan ko ang mga taong ito kahit na sila ay mag-ayun o magsunog ng mga handog at magdala ng handog na pagkaing butil, hindi ko diringgin ang kanilang panalangin at hindi ako malulugot sa kanila. Panginoon, sa aming pag-aayuno, pananalangin, pakikinggan mo ba ang aming mga dalangin? Ngunit kami ay dumudulog sa iyo. At sa aming pagdulog, Panginoon, naway makinig ka sa aming panalangin. Kahit may mga pagkakataon na hindi kami nakikinig sa iyo, naway pakinggan mo pa rin kami. Ikaw ay nakikinig sa bawat panalangin ng iyong mga anak. Dahil ito ang iyong pangako. Dahil sa iyong katapatan ay hindi mo kami tinatalikuran. Yahweh, alam namin na kami ay sobrang nagkasala. Dahil kami nagkasala sa iyo. Handa kami, O Diyos, na aminin ang aming mga kasalanan, pagkakasala dahil sa aming mga bibig, hindi pakikinig, at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Panginoon, huwag mo kaming kalimutan. Para sa iyong ngalan ay huwag mo kaming kalimutan. Panginoon, naway maalala mo kami. Panginoon, tulungan mo kami. Naway manatili ka sa aming kalagitnaan, ang iyong presensya ay manatili sa aming kalagitnaan. Kami ay tumutulog sa iyo, dahil ang lahat ng mga bagay ay dahil sa iyong pagkilos. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ng Israel na hinirang na bayan ng Diyos. Na kahit sa kabila ng taggutom at ng anumang mga sakuna ay ipanalangin pa rin po natin ang hinirang na bayan at hinirang ng mga lingkod ng Diyos. Ipanalangin po natin ang mga taga-Juda, ang mga taong nakakaramdam ng kapighatian ng mga problema. Ipanalangin po natin ang hinirang ng mga lingkod ng Diyos.
Panginoon, nais naming ipanalangin ang kapayapaan sa Jerusalem. May mga taong nawalan ng magulang, ng mga anak, at wala nang mas nakakalungkot pa bukod sa bagay na ito. Panginoon, naway maalala mo ang iyong hinirang na bansa. Naway maalala mo ang iyong kasunduan. Naway manatili ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Panginoon, naway magbalik ka at tulungan mo rin kaming manumbalik sa iyo. Dahil sa iyong kabutihan ay iniligtas mo kami at ang lahat sa aming buhay ay dahil sa iyong pagkilos. Panginoon, hinihiling namin na kami ay iyong pakinggan. Panginoon, naway kahabagan mo ang Israel, ang Juda, kahabagan maging ang mga kapatiran namin na nakakaharap ng problema na sa aming pagpasok sa lugar na puno ng tagtugyot ay mananatili pa rin kami sa pananalangin at nanaisin ng iyong kaligtasan. Panginoon, pakinggan mo at tanggapin mo ang aming mga panalangin. Naway ang puso namin ay hindi na muling lumayo. Tayo po ay tumayo. Atin pong ipanalangin ang presidential election sa Amerika dahil napakahalaga po ng eleksyon na ito. Ayaw po nating makakita ng digmaan. Ayaw po nating makaranas ng digmaan bunsod ng eleksyon na ito. At atin din pong ipanalangin si Pastor Joshua at Simo na kasalukuyang nasa Europe. Dahil doon ay mayroon ding mga digmaang hindi matapos-tapos. Atin pong ipanalangin ang Amerika, si Pastor Joshua at Simo sa Europe. Itaas po natin ang ating mga kamay. Para sa mga taong nasa kaliwa, ipanalangin po ninyo ang US at sa kabila naman ay ipanalangin si Pastor Joshua at Simo. Naway kumilos ang Diyos sa mga bansang ito. Ang Diyos ang siyang gumagawa ng mga himala, mga milagro, mga bagay na kamangha-mangha. Siya ay tutugon sa ating mga panalangin. Tayo ay kanyang kahabagan. Panginoon, nais namin ipanalangin ang eleksyon sa Amerika. Ikaw ang Diyos na pumipili ng iyong mga lingkod at naghihirang ng mga lingkod. Ang ekonomiya, ang kayamanan ng buong mundo ay nasa iyong kamay. At amin pong ipinapanalangin ang nangyayari sa Amerika. Kami ay dumadaing. Nais din po namin ipanalangin si Pastor Joshua at Simo na ngayon ay nasa Hong Kong, ay nasa Europe. Naway maibalik nila ang spiritual na atmosfera ng buong Europa at manumbalik sa iyo. Panginoon, pinapanalangin na ikaw ay manatili
sa pangkat na ito at maitaas muli ang spiritual atmosphere sa Europe na magkakaroon ng paghingi ng kapatawaran na ang lahat ay magkakaroon ng pagkakaisa sa pananalangin. Alam po namin, O Diyos, na ang aming panalangin ay may kapangyarihan. Amin pong ipinapanalangin ang Europe. Amin pong ipinapanalangin ang mga lingkod na naroon, ipinapanalangin maging mga sumasambang nga Diyos-Diyosan na manumbalik sa iyo. Akin inimbitahan si Robert na pumunta sa harap upang ipanalangin ng Amerika. Panginoon, ipinapanalangin po namin ng Amerika. Kami ay abala na husgahan ang bawat isa. Panginoon, ako ay dumadaing sa iyo bilang iyong lingkod at nananalangin. Panginoon, naway tulungan mo kami na siyasatin ang aming mga sarili at manumbalik sa iyo. At matutong mamuhay ng ayon sa kalooban mo. Panginoon, sa paggawa namin ng mga desisyon, naway tulungan mo ang bawat mga Amerikano na gumawa ng mga tamang desisyon upang hindi magkakaroon ng digmaan, ng patayan, ng galit sa bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami na manumbalik sa iyo. Amen. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at nais naming ipanalangin ang mga bansa tulad ni Jeremiah, na ang aming mga puso ay manatiling malapit sa iyo at magkaroon ng puso na malapit sa Diyos Ama.
Panginoon, ipinapalangin namin na kami ay tumulog sa iyo at iyong gagawin ang lahat ng bagay. Iyong isasalba ang bawat isa, maging ang mga lugar naming kinakatayuan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay ako'y pinagpapalang bawat isa. Magkaroon po tayo ng otoridad sa pananalangin na tayo ay tatayo sa kasunduan na mayroon tayo sa Panginoon na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay kabilang sa kanyang mga hinirang at tayo ay kanyang tutulungan, tayo ay kanyang pakikinggan at gagamitin o ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay kanyang ibibigay sa atin. Ang ating pananalangin ay hindi titigil at ang ating puso pa sa pananalangin ay hindi rin magbabago. Tayo ay magkakaroon ng apoy sa pananalangin. Naway pagpalain tayong lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.